Kung maglalagay ka ng 5,000 pesos every month, after 10 years, may isang option dito na pwedeng magbigay sa'yo ng tens of thousands more. Pero ang tanong, MP2 ba o may SSS Pension Booster? At saan ka talaga mas tutubo? Kasi ngayon, maraming Pilipino, lalo na OFWs at professionals, gusto mag-invest. Pero ang problema, parehong government, parehong safe, parehong may returns. Kaya ang tanong, hindi na yung safe ba ito? Ang tanong mo ngayon, saan mas mabilis lumalaki ang pera mo? At dito nagkakatalo ang MP2 at ang SSS Pension Booster. Dahil kahit maliit lang ang difference sa returns, lumalaki yan over time. Kaya sa video na ito, hindi tayo magle-lecture. Ilalagay natin sila sa isang test at titingnan natin kung sino talaga ang panalo. 5,000 pesos per month, 10 years, real numbers. At sa dulo, malalaman natin kung saan talaga mas lumalaki ang pera mo. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Gawin nating simple. Walang komplikadong explanation. Walang financial jargon, real numbers lang. Imagine mo ito. Every month, naglalagay ka ng 5,000 pesos. Hindi isang beses, hindi minsan lang. Every single month. Gagawin natin ito for 10 years. Ngayon, quick math lang tayo. 5,000 pesos per month times 12 months equals 60,000 pesos per year. Times 10 years, 600,000 pesos. Ibig sabihin, sa loob ng 10 taon, maglalabas ka ng mahigit kalahating milyong piso. At dito nagiging interesting. Kasi karamihan ng taong iniisip lang, magkano yung hinulog. Pero ang mas importante, magkano ang kalalabasan. Kasi pwede kang maghulog ng 600,000 pesos. Pero ang tanong, magiging magkano siya? 650,000? 700,000? 800,000? O may chance ba na mas mataas pa? Ngayon dito napapasok ang dalawang option. Parehong government back, parehong safe, parehong ginagamit ng maraming Pilipino. MP2 at SSS Pension Booster. At kung pareho silang mukhang okay, pareho silang may returns, pareho silang safe, bakit may mga nagsasabi na merong mas lamang? At mas importante, kung 5,000 pesos per month ang usapan, alin ang magpapalaki ng pera mo? Kasi hindi lang ito tungkol sa pag-iipon. Ito ay tungkol sa kung saan ka mas kikita. Kaya gawin nating malinaw. Same amount, same time, same scenario, 5,000 pesos per month, 10 years. At sa dulo, malalaman natin kung saan talaga napupunta ang mas malaking pera mo. Simulan natin sa mas kilala, ang MP2. Ito yung ginagamit ng maraming Pilipino, lalo na ng mga OFWs at mga gustong mag-invest sa low risk. At ang pinaka-importanting tanong, magkano ba talaga ang kinikita ko dito? Historically, nasa around 6.5% hanggang 7.5% ang returns ng MP2. Pero para fair tayo, hindi tayo gagamit ng best case. Gamitin natin conservative, 6.5%. Kasi sa investing, hindi ka dapat umaasa sa best case. Dapat handa ka sa realistic case. Ngayon balikan natin yung senaryo natin. 5,000 pesos per month. Tuloy-tuloy, walang palya for 10 years. Hindi mo gagalawin, hahayaan mo lang mag-compound. So ang tanong, magiging magkano? After 10 years, ang 600,000 pesos mo magiging around 831,000 pesos. Ulitin natin, naglabas ka ng 600,000 pesos, naging 831,000 pesos. Ibig sabihin, kumita ka roughly 231,000 pesos. At hindi yan dahil sa effort mo. Hindi yan dahil nag-trade ka. Hindi yan dahil nag-risk ka ng malaki. Kundi dahil sa
compounding. Year after year, kumikita yung pera mo at yung kinikita mo, kumikita ulit. Kaya kahit steady lang hulog mo, lumalaki siya ng mas mabilis over time. Ngayon, kung ganito ang MP2, 600,000 pesos, magiging 831,000 pesos. Mukhang okay na, di ba? Pero ang tanong, may mas hihigit pa ba dito? O ito na ang best option? Dito na papasok ang SSS Pension Booster. Ngayon, punta naman tayo sa SSS Pension Booster. Sa unang tingin, parang pareho lang siya ng MP2. Government-backed, safe, at may returns din. At kung titingnan mo yung numbers, nasa around 6% to 7% din ang kita. So kung pareho lang, dapat pareho lang ang result, di ba? Pero hindi. May isang detail dito na hindi agad napapansin ng karamihan. May fee. Hindi siya obvious. Hindi siya yung unang makikita mo. Pero nandyan siya. Around 1% per year. At alam ko, mukhang maliit lang ang 1%. Parang walang effect. Pero sa investing, yan ang difference maker. Kasi hindi lang siya once kinakaltas. Kinakaltas siya every year. At habang tumatagal, lalo niyang kinakain ang growth mo. So, kung babalikan natin yung senaryo kanina, 5,000 pesos per month, 10 years, same discipline, same effort. Pero this time, may bawas na sa returns mo. So instead of 6.5%, ang realistic net mo around 5.5%. Ngayon, tanong ulit, magiging magkano ang 600,000 mo after 10 years? Magiging around 789,000 pesos. Ulitin natin, 600,000 pesos naging 789,000 pesos. So, kumita ka ng roughly 189,000 pesos. Ngayon, stop muna tayo sandali. Pareho kayong naghulog ng 5,000 pesos per month. Pareho kayong tumagal ng 10 years. Pero magkaiba ang kinalabasan. Dito na papasok ang pinaka-importanting part, ang result. Sino nga ba panalo in terms of interest payment? Pareho silang government-backed, parehong safe. Pero after 10 years, ang MP2 around 831,000 pesos. Ang SSS Pension Booster around 789,000 pesos. Ang difference, halos 42,000 pesos. At tandaan mo, pareho lang ang hinulog mo, 600,000 pesos. Bakit may gap? Ngayon ang mas importanteng tanong, bakit may gap? Reason number 1, yung 1% fee sa pension booster. Mukhang maliit, pero over time, kinakain niya yung compounding mo. Reason number 2, compounding effect. Sa investing, hindi linear ang growth, compounding yan. Kahit maliit na difference sa percentage, lumalaki yan habang tumatagal. Reason number 3, structure. Mas direct ang MP2. Walang maraming bawas, walang komplikadong layer. Pero hindi ibig sabihin, pangit ang pension booster. May situation na may sense siya. Kung gusto mo, automatic system. Kung ayaw mo, mag-isip masyado. Kung gusto mo, naka-integrate ang SSS mo. Basically, convenience over optimization. So, saan ka dapat mag-invest? Kung ang goal mo ay maximize mo ang kita, MP2 ang lamang. Pero kung goal mo ay simplicity at system, pwede ang SSS Pension Booster. Sa investing, hindi lang safe ang labanan. Ang tanong lagi, saan mas lumalaki ang pera mo?